tatalakayin po natin sa araw na ito ay napakahalaga at napakakalat na kalat hong pinag-uusapan. Kaya po sa mga darating na linggo, atin pong makakasama ang isang napakagaling na paring Jesuita, si Father Emmanuel Nono Alfonso. Ang atin pong tatalakayin ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill o sabi nung iba, Responsible Parenthood Bill. Pero ito ay ating titignan sa perspektibo o pananaw ng ating pananampalataya. Ito po si Father Nono. Father Nono, napakalaking karangalan na ikaw ay kasama namin. Ang karangalan po ay akin. Ako, talaga naman pareho tayong napaparangalan. O sige, ating simulan ito dahil masyadong mainit. Mainit. Bishop, marami po kasi mga nanonood sa atin. Maraming mga Katoliko nais maunawaan ang posisyon ng simbahan. Kasi nga naman, ang isang dahilan daw po ng pagsulong ng ating mga kongresista ng batas na ito ay napakarami na ng tao sa Pilipinas. At ito raw ay nagpapalala sa kahirapan ng ating bansa. Ano po ang masasabi niyo dyan sa posisyon na yan ng ating mga kongresista? Okay. So, tama. Ito yung usapin tungkol sa ugnayan ng populasyon, ng dami ng tao at ang kahirapan. No? Parang ang tanong ay, kaya ba tayo mahirap ay dahil maraming tao? Yes. Ganon. At kapag ba lumiit na ang populasyon, uunlad tayo. Uunlad ba tayo? Mas marami ba ang oportunidad para umunlad kapag kakaunti na ang tao? Siguro, bago pa tayo pumunta sa pananampalataya, talagang pag pinag-usapan ay kahirapan per se, yung mismong kahirapan, talagang kumbaga maraming mukha. Maraming mukha. Hindi natin po pwedeng sabihin na ang kahirapan ay dahil lamang sa isang dahilan. Maraming dahilan yan. Okay? Ngayon, kung ang pati naman pag-uusapan na yung koneksyon sa populasyon, ito ang mga tanong ng simbahan. Una ay itong sinasabing populasyon natin, yung bilang ng tao, yan ba ay tunay, reliable ba? Kasi sabi ng mga ibang eksperto, parang hindi naman yata yan ang tunay na bilang ng ating populasyon. Kasi ngayon nga po, tinatayang na mga 90 million na raw ang mga Pilipino na nakatira dito sa ating bansa. So, yun po ba, ang sinasabi niyo, Bishop, yun po ba nagpapalala sa problema ng kahirapan? Hindi po natin we cannot deny that there is poverty in the Philippines. Ang sabi kasi ng ibang experts ay ang problema raw ng Pilipinas mukhang hindi yung maraming tao, kundi maraming taong nagsisiksikan sa iilang lugar. Kaya pag pumunta ka sa Metro Manila at kukunan mo ng litrato, talagang masabi mo, overpopulated. Pero pag lumabas ka na doon sa yung mga high density, highly urbanized na lugar, parang kumakaunti ang mga tao. Ang dami nakatiwangwang na mga lupa. lupain. Tapos dahil nga dito sa may mga migration pa, may mga lugar na puro matatanda na lang nandun. Kasi yung mga nakakatrabaho pa ay nasa labas. Either nasa urban settings or nasa ibang bansa. So isa yun. Pero ang ng simbahan ay ito. Ayaw ng simbahan na sisisihin ang bawat taong isinisilang na nakadaragdag sa populasyon bilang sanhi ng kahirapan. Para bagang pinaglilihi ka pa lang, may label ka na, ikaw ay makadaragdag sa kahirapan ng bansa. Di ba? Parang ang buhay ng tao, bawat tao ay biyaya. Biyaya. Bakit nasa sinapupunan pa lang ay problema na ang tingin sa kanya at magpapalala sa problema ng kahirapan. Kaya ang ng simbahan ay, pwede ba nating harapin? Ano ang masalimuot? Ano ang mga tunay na sanhi ng kahirapan? Halimbawa, yung ating mismong presidente, Bishop, yung kanyang battle cry, kung walang korap, walang mahirap. Totoo yan. Yun naman po talaga yung sanhi ng isa sa mga sanhi ng paghihirap ng ating bansa. At sinasabi nga rin ng United Nations na
ilang bilyong Yes. dolyar ang nawawala sa atin dahil sa corruption. Bilyong dolyar na maaari na sanang magamit Yes, para masolusyonan ang kahirapan. Kahirapan, oo. Okay. Bilyon-bilyon dolyar na pwedeng mailaan para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, pagpapatayo ng mga ospital. Yeah. Oo. Oo. So, yan ang isang mahalagang malinawan na ayaw ng simbahan na ang bawat tao ay matingnan natin bilang ugat ng problema ng kahirapan. Kasi Bishop, positively ang tingin ng simbahan sa tao ay yaman, Oo, yaman. At yan ay natutunan ng iba ring bansa. Narinig ko na halimbawa ang China. Sa dami-dami ng tao sa China, dati ang tingin nila problema sila. Ayun, oo. Kaya tayo mahirap, backwards dahil maraming tao. Hanggang nagpalit sila ng pananaw na, teka, itong mga taong to ang ating kayamanan. Why don't we make them productive para makatulong sa pag-angat ng bansa? At ngayon po yung China ay second largest economy in the world, next only to the US. Oo. At kung walang mga tao nakakayod magtatrabaho, hindi sila aangat. Yun. Hindi ba? Parang niya. At nakakatakot kasi kung ang pananaw ay ang bawat isinisilang ay nakadaragdag sa hirap, sa kahirapan, at ayaw nating harapin ang ibang mga ugat ng kahirapan, biruin mo, magbubukas ka ng posibilidad na ang bawat buhay sa gabal pwede talagang kitlin. Biruin mo kung ang tingin ko sa'yo, pabigat ka na. Ha? Nakakahirap ka sa akin. Eh di may dahilan na ako na eradicate ang kahirapan, i-eradicate ko si Nono. Wag naman po. Huwag nga, hindi. Kaya nga ayaw natin eh. So maraming salamat ha. Sa isang linggo ha. Tutuloy pa natin ito ha. Sige po, Bishop. At marami pa tayong... Sana marami pong maliwanagan. Oo, sana nga. Ikaw ang tutulong doon. O mga kaibigan, sana po ay maanyayahan ninyo ang inyo pang mga kaibigan, mga kamag-anak, kapamilya, para po sa talakayang ito. At sasamahan pa tayo ni Father Nono sa mga susunod na linggo para po talakayin ang iba pang mga aspeto nitong RH or Responsible Parenthood Bill.